Mabuhay! Welcome to Positively Pinoy's podcast. Ito ang mga kwento at inspirasyon ng mga OFWs at Global Pinoys saan man sila sa mundo. Okay, so for today's podcast, I am with the ever fabulous Jade. Jade, can you tell us from where you are sa Pilipinas and all that? Hi! Hi there. By the way, I'm Jade. Nakatira ako sa Philippines sa Las Piñas. Okay. Then ano pa ba? So ngayon, nandito kami. It's Sunday. Yeah. Malamig. Sunday, so lakad-lakad kami. Lakad-lakad. So I wanted to talk to Jade kasi isa siya sa mga parang thriving Pinoy Parisian. Ay. Like, you can see him anywhere na, and take note, isa din siya sa mga Team Heart, di ba? Yes. Yeah, so I wanted to, get to know your story, your journey na sana makakapulutan din natin ng inspirasyon, ng aral, and all that, which is obviously the reason why we have Jade today. Okay, so Jade, ano ba? Paris, France was your first country or before France may na-experience ka na ng country? No, actually, this is my first abroad. Okay. First abroad job, Okay. na nag-work. But Okay. before, marami na rin ako napuntahan na country because for the past years, nag-work ako sa real estate. So, the company sent us to different country to promote and sell property in the Philippines. So, marami na rin country ako napuntahan, but Paris is really, really special to my heart. In Yeah. what way? In what way? Because not only in fashion week, because I really, really love fashion. So that's why yung unang reason. But since pandemic, so nagkayayaan kami ng mga friends ko. Actually, niyaya nila ako kasi Okay. friend ko sila from the Philippines, and Okay. then we're working in real estate. But unfortunately, that time, hindi na ako nakasama sa deployment nila because of some reasons. Okay. And then, yung nakita nila yung life dito, lagi nila ako ina-example na kung nandito si Jade. Parang you will really be the perfect person. Exactly, to, mag-stay na siya dito because they knew me na masipag ako. Lahat naman tayo masipag, pero Yeah. iba yung level ng energy ko. Okay. So, gano'n. And then, way back 2020, pandemic, so wala akong work. Nag-strive ako ng Sa sarili Pilipinas, sa wala Pilipinas. kang Oo, sa work. Pilipinas. Oo, As in, kasi wala kasi nga, wala na ako pandemic, sa real oo. estate, and ayoko na rin sa corporate week. So, meron akong fortune, may car ako. So, nagka-carpooling ako. As in, dinadala ko yung mga kliyente ko, yung mga friends ko sa different area like Pangasinan, binabayaran nila ako. Nagpupunta ako ng Divisoria to pick up ng mga items. Oh, so you Yes, created the Exactly. And then opportunities of for course, yourself. with the help of my friends then at the same time. So, nakakatulong din sila sa akin, pero more on talaga ako nag-push through. And then, yung mga friends ko sa Philippines, long-time friends ko din, niyaya nila ako mag-abroad, na which is dito nga sa Paris. So anong month and year ka dumating sa Paris? Dumating ako dito November 2021. So, parang almost 2021. okay na yung Yes. yung 3 years, COVID, 3 years Paris. na ako dito. Actually, hindi ako nagkaroon ng anxiety dito. Hindi ako nagkaroon ng because, syempre, as in pag tinatanong ako dito anong work ko, hindi ako nahihiya at hindi ako hypocrite. Kasi sabi ko, housekeeping ang work ko dito. That's my main job. Okay? Which is walang masama. Yes, Like, sinasabi ko talaga sa mga mabuhay bisita ka ng ko. marangal. That's a job na Yes, talagang... sinasabi ko sa mga bisita ko na housekeeping yung work ko dito. And then I don't feel ashamed for that. Yeah. Proud pa nga ako kasi sanay ako sa hirap. So parang hindi ako nagkaroon ng transition dito na, syempre from the corporate world, I'm not saying na lahat, pero ako siguro isa ako sa hindi ako nagkaroon ng any anxiety or parang parang embarrassment yes, din sa sarili oo, mo. sa sarili. Hindi ko nalalahat. Respect ko naman yung iba na nagkaroon ng adjustment. Ako kasi hindi, kasi ine-enjoy ko siya. Nag-enjoy ako sa pagkukuskus. That's my term, pagkukuskus. And sometimes, like, ako, yung paglilinis, this is parang therapeutic. So, it can be, therapeutic sa akin, may something happiness siya sa akin
na naibibigay. And then, kunyari, napapagod ako, magpuput lang ako or papakinggan ko lang yung music ni Regine Velasquez. Everything is okay na, parang wala na sayang na energy sa akin. Isa siya sa ano ko, kalakas yung mga songs. And then, aside from that, nagpa-fashion week din ako. So, luckily, and then, Okay, let's talk about that later. Okay, later. Oh, sige, later pero na yun, ano oo. wait. Okay. Gusto ko munang malaman, like, paano ka talaga nakapunta ng Paris? Kasi, syempre, Shenzhen Correct, oo. visa is very hard and Yes. difficult. So, syempre, sa mga nakikinig, paano mo ba nagawa yun? Because, technically, wala ka ng work. Yes. So, paano mo na Perfect, supportahan yan? Okay, Oh. actually, to be honest, visa lang talaga yung ginastos ko dito. Actually, ginastos namin. Kasi nagamit ko pa yung income documents ko last year. So from your previous work, Yes. may mga documents ka pa to Exactly, support. And then, may pinutap kami ng friend ko na business, isinama ko din yun. And then maganda naman kasi yung record, yung travel history ko. So, ako yung naging sacrificial lamb. Kasi 4 kami kumbaga ako yung testing water. Para kung ma-approve. Kasi that time, last 2021 June, si Netherlands ang nag-open kaagad for the Schengen visa. Okay, to be clear. Schengen visa. So to be clear, nag-apply ka ng Shenzhen visa to Normal. Netherlands. Yes, Netherlands, So, oo. kumbaga hindi mo entry point yung Paris. Exactly, So oo. so when you came to Netherlands, how long did you stay Yes, there? good question. Actually, dapat magwa 1 month kami sa Netherlands kasi we want to explore. Because wala nang balikan. Wala nang uwian, di ba? Parang But- naano nyo na talaga na Naka-mindset to. naka-mindset na Actually- kayo na yung plano nyo talaga is really to stay in Exactly, Europe. Europe. Regardless kung anong country man yun. Exactly, Pero talaga, number 1 choice namin is Paris kasi we heard na masipag ka lang dito, may euro ka na, okay? Which is, in 3 years ko dito, napatunayan ko, yes. True naman. Oo. Then, of course, aside pa pagiging masipag, pakikisama sa kapwa Pilipino, sa kapwa tao. Tsaka isa pa pala, syempre yung trust ng amo sa atin, you know. Yeah. Anyways, yun nga. So mag-stay dapat kami ng 1 month sa Netherlands. Unfortunately, since pandemic, sarado lahat. Even the Red District, sorry, ikat mo na lang kung bawal. Yeah. Even the Red District, sarado. Nakakaloka. And then, may friend kami dito, syempre, yun naman pag abroad, especially Paris. Kailangan mo maghanap ng kakilala. connection. Exactly. Oo, May kakilala Filipino naman kami. connection. Yes, may friends naman kami dito. And then, parang sinabi sa amin, na parang magsa-second wave dito. So, baka magsarado yung border. My God. So, ang mga bakla, takbo. Pagdating ng gardener, Diyos ko, napakaluwag. Says, as in, walang control. Walang control. Yes. Wala. So parang naging parang hoax yung sabi nila. So dumating na kayo sa Garden North kasi may nagsabi na sa mga kaibigan nyo dito na baka may Second wave nga, tapos may second wave yes. ng- Tapos pagdating nyo, fake news. Yes, grabe. Ang tao sa Champs-Élysées, 500,000. Parang nagsha-shopping, daming turista. Yun, and then, parang wala ng COVID. then, yun nga, nandito na kami. So, may mga friend din kami nakakilala dito. Very grateful naman kami kasi hindi kami pinabayaan. Nakituloy kami sa kanila. And then we heard na pag lalaki ka dito, but we're not lalaki ha. We're LGBT. Pag lalaki ka daw dito is mahirap na maghanap ng work. So, which is rin kami, emergency fund prepared din kami dito ng 3 months. In case lang, di ba, yung pang-upa. Yes, Okay. okay. That's what I like to Yes, to highlight kasi nga Exactly. like yung mindset nyo na nga is like Yes, talagang- you're going to stay Yes, in Europe. So as dapat in. maging financially Prepared kami, kayo. yes, Like in your oo. case, naging True. talagang nag-ipon kayo for 3 months na in case na hindi kayo makahanap ng trabaho kagad, which is Exactly. very much possible na hindi naman ang pagdating nyo sa isang lugar like Paris or anywhere in Europe na makakahanap kayo kaagad ng trabaho. work, oo. Especially if you are still undocumented. Exactly, so to say. oo. So kailangan nyo talagang magkaroon ng financial backup. Exactly, yes. And of course, kung may mga kilala kayo at pamilya, hindi nyo naman dapat i-expect na sila yung mag-shoulder ng Oo. nyo. Hindi, but ako, as in, humingi ako ng tulong sa parents ko, but nabayaran ko na sila, I mean, but they really, really supported me.
kung ano man yung decision ko, which is yun naman. Kasi sabi sa akin, anak, huwag mo kami intindihin. Yeah. Yung sarili mo, yung future mo intindihin, na which is talagang napaka, By the way, we are Dahil- walking, so nawala-wala na po kami sa aming destination. Yes. But sige lang, tuloy lang ang chika. So, I really want to, again, like, I like the idea na yung sabi nga ni Jade na, ano sila, financially prepared for 3 months. Kasi nga, sorry po. you have to prepare na dahil, pupunta ka ng isang bansa na wala ka pa namang security sa work. Oo, So, kasi- dapat talaga may ka. Kasi May financial yun din yung fallback. finid sa amin na information ng mga friends namin dito sa Paris, na syempre, kailangan may connection ka, and then kahit pa paano meron kang money, kasi nga yung upa ng bahay, mahal, etc. Yun. Yeah. So, may kaibigan kayo dito na nagkukup sa inyo. Exactly. Nagstay kami sa Okay. kanila for 4 months. So, nagkasya naman kami sa 18 Metcari. Yes, that's life Oh here sa my abroad. gosh, Yes. okay. Doon kami nag-start. Pero grabe naman yung transition ng bahay namin ngayon. Oo. From 18, naging 63 or 73. Oh, If I'm not mistaken, oo. wow. So, as in, bahay talaga So, siya. naging mansion na. But it doesn't mean na tumira ka sa 18 Metcari is hindi masaya. Super saya kasi ang liit, yung bonding Yeah. namin. Pero syempre lahat naman nag-start sa gano'n. Now, which is thankful din kami na, 'di ba? Talagang God will provide talaga. Yeah. Tiyaga ka lang talaga, as Oo. in. And that's the thing, like, if you take risk and you believe in Yes. yourself na kakayanin mo, I think you will really, really make it. And that's really like one of, I think, like, the inspiring traits we have as Correct. Filipinos, na talagang when the going gets tough, you just really need to get something to True. be higher and better, di ba? Correct. And then, i-add ko lang, so yung nandito na kami at bago kami, siyempre wala pa kaming work, so sabi mo, masyal na kayo. Kasi pag kayo is full-time na, hindi na kayo makakamasyal. Yun yung ginawa namin. So nag-pictorial kami, pinuntahan namin yung mga pinuntahan ni Heart. Parang naging As in. tourist mode talaga kayo in your Exactly. first few weeks. Yes. And then, ako talaga, aminin ko naman before, masipag talaga ako magluto at mamalengke. But sabi ng friend namin na nakitira dito, shout out kay Manuelito, okay, Manuelito Sagumo. Siya yung friend na kumupo sa amin na sabi, sa ngayon lang yan. Kasi pag full time ka na, hindi ka na makapamalengke, hindi ka Wala na ka ng makaluto, time. wala nang Oo. time. Sa pagod So, nag-isip-isip ako, sabi ko, mangyayari kaya yun? Kasi wala pa akong masyadong work yun. Yes, definitely nangyari nga. So, yun na nga, wala na talaga akong time magluto, wala na akong time mamalengke. Alam mo yun, pero before, laking barbes ako, Sandini. Oh, wow. Ito La talagang Chapelle. super, Yun ang, oo, yun ang mga lugar na hindi mong shopping, aakala. ano, Basta alam nyo na yun kung ano yung mga lugar na yun. Kasi dun yung mura. At isa pa, diretso lang. So i-add ko na rin pala ang Belleville. Oh, So doon kami really? namamalengke kasi doon yung mura-mura. Yeah. Pero so, syempre hindi na kami nakakapunta doon. Siguro yung mga kasama ko sa bahay nakakapag pag grocery, nakapunta pa doon. Pero ako definitely hindi na kasi Oo. grabe yung iba na work yung ko. workload mo, iba na yung schedule mo, Yes. wala ka ng time. And if probably if you're going to do that again, parang mo na yan, treat mo na yan sa sarili mo. Yes, siguro case to case lang para makapunta ako. Pero may work ako doon sa Belleville. Pag minsan nga nag-reminisce ako, sabi ko, shit, ito yung Paris store. Paris store, of course, hapunta ka na doon. Paris store, dito ako namimili ng 1 kilo doon na buto-buto, 1 euro, di ba? Diyos ko, napaka-ansarap. Namimiss ko talaga yung miswa. Nilalagyan ko ng buto-buto, tsaka yung munggo. Yes. Wow, namimiss ko yon. Yan, ganyan ang mga buhay abroad. Yung parang True. simple task back home, pero sa atin, super precious na mabavalue mo pala Correct. pag nag-abroad ka na or nakatira ka na sa abroad. And then, nakatulong din yung pagiging independent namin. Especially ako talagang independent ako. Talagang lumaki na ako sa mga friends ko, magkakasama kami sa bahay sa Pilipinas way back home. Nakatulong siya dito sa akin kasi nga lahat ng pwedeng pagkakitaan ng pera dito, ginawa ko. Okay. So nakita ko yung potential ng pagtutour guide. Okay. Pinasok ko siya. Okay. Diba? And then, may mga, 'di ba,
sa isang lugar naman o sa isang bansa, may makikilala at makikilala kang mga new friends or ibang tao na which is magiging part sila ng life nyo, even though in a small period of time, short period of time, and ite-treasure mo siya. Yeah. Yun. So na-engage ako sa private events dito. Okay. So which is, that's the ML Events Paris, okay. Which is our CEO namin, si Michael Lim. Nakakilala mo din. Yeah. And then, Pero wala na siya ngayon dito. yes, So, nasa US na siya. Oo. But soon, baka bumalik siya dito. Okay, watch out. And then, ako yung nag-embrace ng event. Actually, yung nagpunta ako na abroad, ayoko na masyadong ma-expose. I mean, sa sales ako, hindi ako mahiyain. Expose na, I mean, wala naman ako tinakasa sa Pilipinas. But gusto kong mamuhay ng tahimik. Ay, work, bahay, work. Nagawa ko, pero since nag-private event ako, ma-expose ka. Marami akong nakilala ng mga Pinoy dito, no, which is Masaya. yes. Maganda siyang kasi syempre naging parang na rin siya, parang extended network. Oo, And- exactly. Naging training ground ko rin yung ma-expose naman ako sa mga tao. I mean, hindi ako nahiya ma-expose sa kakapal nga ng mukha ko, di ba? Ma-expose na ma-engage naman ako sa ibang tao. Yeah. Which is hindi, nandun talaga, Dina, yung kapag nasa dugo ko ng sales, Yeah. talagang Parang talagang automatic na yung yayakapin mo ano talaga mo. siya. So, yun. So, 3 years na ako magki 3 years na ako sa ML events. Even though wala si Mike dito, Yeah. I'm pushing through the events, Yeah. but sa private events namin medyo naglaylo kami, but I'm focusing na lang yung partnership namin with TFC from ABS-CBN. So yun na lang yung inaano namin, pinupush through namin ngayon. That's good. Then yun nga, nag-tour guide ako, and then personal shopper din ako as well. Oo. So lahat ng mga rare items o mga small items, I can find you guys, okay? So, this is the thing. Kasi nga, kumbaga, what I'm taking from your journey and your story is like, yes, you started dito na wala, pero you created opportunities for yourself. Yes, oo. Yung, okay, hindi But I'm ka not saying, guys, I'm not saying na very successful ako. You mean, Dinah? No, but I mean, trying and, Yes, exactly. really like, trying to know kung ano yung pasok sa sa personality mo. And Pero at to the be same honest, time, Dinah, parang naisip ko kasi, bakit ba tayo nag-work? Di ba para kumita ng pera? Kasi dati ang mindset ko talaga is kumita ng pera at maging mayaman talaga. Oo, hindi ako magpapalipokrita, di ba? Kasi marami everybody, tayong bills. I mean, oo. yeah. But now, siguro ma-secured ko lang yung bahay ko, monthly expenses ko, tsaka syempre yung luho ko. I'm okay with that. Baka parang pinakagusto ko na lang ngayon is happiness. Happiness na lang talaga na wala kang malayo ka sa sakit. Yun na lang inaano ko. Bonus na lang talaga yung kumita ka ng maraming pera, oo. Kasi at the It doesn't matter na sa akin na kahit sobrang pera ko, enough is okay. Basta kung as long as happy ako, yun na lang yung nag-ano. Ewan ko, matanda na ba dahil pag ganon? No, I understand where you're coming from. Kasi, syempre, yun nga, we were talking earlier na as we grow older, nagiging iba na rin yung priorities natin, nagiging iba na rin yung, kumbaga, work ka lang ng work, pero hindi mo na nabavalue yung kumbaga kung ano yung mas importante sa iyo. Work ka lang pero hindi ka masaya, or work ka na may passion, or kumbaga may sense of purpose yung pag-work mo, di ba? True. So, of course, like, the reason why you are in the radar for most people, I guess, is because you're a member of Team Hearts World. Di ba?